Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang Panginoon Diyos at Panginoon Kristo ay ating tagapagligtas. Ngayon po ay aking babasahin sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa Bagong Tipan, ng mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. Yan. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatang 68 hanggang 69. Ito po ang mensahe. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap at pinalaya niya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 12, talatang 47. Kung mapakinggan niyo man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 12, ito po ang mensahe. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kabigatian at laging manalangin. Pagpatuloy po natin sa 2 Tesalonica, Kabanata 3, talatang 3, ito po ang mensahe. Tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa dyablo. Patuloy po natin kay Apostol Santiago, Kabanata 1, talatang 12, ito po ang mensahe. Mapalad ang tao na natiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong na walang iba kundi ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ito po ang mensahe, salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at kayo din po ang banal na Santa Maria. Yan. Ngayon po ay ipaliliwanag ko naman sa inyo ang mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula at sa pamamagitan ng ating banal na Panginoong Kristo. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoong Diyos mula sa Panginoon Kristo na siya ang ating tagapagligtas. Ang Panginoon Diyos, gayon din ang banal na Panginoon Kristo. Isinugo niya ang Panginoon Kristo bilang makapangyarihang tagapagligtas natin mula sa bansang Israel, na bayan ng ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon ay nais niya na tayo ay manampalataya ng lubos sa ating banal na Panginoon Kristo para sa pananampalataya natin sa Kanya bilang ating tagapagligtas. Tayo palaging lumapit sa Kanya upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Ngayon, ay unang-una ang mabuting balita na Kanyang inihayag ay ito ay ating dapat na isabuhay, sundin natin ito upang tayo magkaroon ng kaligtasan, pang-araw-araw na pamumuhay at kaligtasan espiritual. At kaagapay dito ay ang gabay ng proteksyon at kapangyarihan ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, upang tayo ay protektahan. Agapay ang banal na Espiritu Santo, at gayon din sinusugo niya ang mga anghel upang tayo ay protektahan sa anumang uri ng kapahamakan, anumang uri na maaaring puminsala sa mga nananampalataya sa Kanya. At maging ang mga hindi nananampalataya ay binibigyan ng pag-asa at pinoprotektahan niya upang ito ay makapanampalataya sa Kanya. Sapagkat nais ng banal na Panginoon Diyos na tayong lahat ay maligtas. Tayong lahat ay maliwanagan at makapanampalataya sa Kanya mula sa Panginoong Kristo. Ngayon, ay binibigyan tayo ng pag-asa. Kaya bilang tagapagligtas, tayo ay patuloy na manampalataya sa ating banal na Panginoong Kristo upang tayo patuloy niyang alagaan at iligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan. Gawa ng tao, sakuna, gawa ng demonyo. Yan, tayo ay Kanyang ililigtas. Ngayon, kung tayo ay naging mahina, naging makasalanan, magbalik loob tayo upang tayo ay at nakararanas tayo ng kapigatian, magbalik loob tayo para tayo ay diyan ang banal na Panginoon Diyos at ibangon tayo. Yan. At kung tayo na ng palataya ay at tayo man ay nasubok sa pamamagitan na tayo ay na-devastate
ng isang masamang tao, mga tao, mga walang kinikilalang Diyos, mga tao, mga sarili lamang nila ang kanilang kinikilala, ginawa ka na hindi mabuti, so ikaw ay manatili sa iyong pananampalataya, sa mga kapigatiang yan, kayo ay ililigtas ng Panginoon Diyos mula dyan sa mga ganyang klase ng mga tao, yan man ay pangkaraniwan, yan man ay umabuso sa gobyerno, tayo ay ililigtas ng banal na Panginoon sa ganyang klase ng mga tao. Ngayon, kung gawa ng demonyo, kagaya ng kay Job, yan. Halimbawa, i-devastate ka, kasi ang demonyo gumagamit din ng sakunayan para pinsalain ng mga tao, para patayin yung mga tao. So, para kanyang tingnan yung pananampalataya ng isang tao para subukin. Halimbawa, susubukin ka sa pananampalataya mo, pipinsalain yung pamilya mo ng demonyo ng, mula sa sakuna, pipinsalain ng iyong mga ari-arian, yung mga kasangkapan, ng iyong mga ang iyong kabuhayan para kayo masubok sa pananampalataya mo sa Panginoon Diyos, kagaya ng kayo. So gayon, tayo ay manatiling matatag sa ating mga nagiging naranasin ng mga kabigatian na yan, at tayo ay ibabangon ng Panginoon Diyos. Pagkakaloob niya yung ating yung panangakong pamumuhay at syempre yung buhay na walang hanggan. So hindi tayo pumabayan sa pamumuhay. Dito pa lamang sa pamumuhay na ito, kung tayo mananatili sa pananampalataya, ay yung mga nararanasan natin na kapigatian na yan, mga sa demonyo, sa tao, normal, halimbawa sa una, mga disgrasya, so hindi niya tayo pamabayaan dyan. Ibabangon niya tayo dyan, sa bandang uli bibigyan tayo ng magandang pamumuhay. Ngayon, nasa sa atin ngayon yan, na pamumuhay kung tayo ay magpapatuloy sa kasama. So ngayon, kapahamakan ang inaabot ng mga taong mga taong gumagawa ng masama. So kung magpapatuloy ka sa kasama mo, maaari ka mapahamak, maaari kang mamatay. Kaya kung ikaw ay mabuting tao na napalataya ka, nasubok ka sa ganyan, mananatili ka. Sapagkat kung magpapakasama ka, nanalo yung diablo. Isinumpang mo yung Diyos na naggawa ka ng masama, so lalo ka mapapahamak, ikaw naman ay hindi maliligtas sa iyong kaligtasan spiritual at magkakaroon ng miserable lalo ang pamumuhay mo mula doon sa devastasyon na nangyari sa iyo. Instead na ibangon ka, ibalik ang pamumuhay mo kagaya ni Job, na kanyang ibinalik yung kanyang pamumuhay, na yung kanyang pamilya, yung kanyang ari-arian tinanggal. Ibinalik, hinabaan ang buhay, binigyan siya ng mga another na family hanggang sa kaapu-apuhan at sobrang yaman. So ganoon ang gagawin sa atin ng banal na Panginoon Diyos kung tayo ay mananatili. At ang sabi ng Panginoon sa Kristo, hindi naman niya tayo bibigyan ng mabigat na pasanin kung tayo ay mananampalataya sa Kanya. So, kaya mula doon sa kapahamakan na maaaring manggaling sa mga tao kung nagkakamali, hindi nananampalataya, ay kung tayo magagabayan at susunod sa mabuting balita, hindi tayo magkakaroon ng kapahamakan ng mga tao magkakamali. Na siya ay, halimbawa, gumawa ng masama na manggulo ng tao, magnakaw, pumatay ng tao, pagtakaan yung buhay mo, sirain yung mga property mo na para kang bagyo. Yan. Hindi mangyayari yan kung sumusunod sila sa mabuting balita. Nakokontrol nila yung kasarili nila sa mali nilang pananaw, sa mali nilang paniniwala. Yan. At yung iba pa ay nasisiraan ng ulo para gawin ang mga bagay na yan. So kaya maiiwasan nila yan kung sila ay mananampalataya na masira yung mga ulo nila, gumawa sila ng masama sa kapwa-tao nila, sarili nila paniniwalaan nila. At sila ay bibigyan ng pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos. At ang pamumuhay ay hindi lamang sa material makikita, kundi yan ay sa satisfaction ng ating pamumuhay. Kung saan tayo binibigyan ng ganap na kasiyahan without sinasabing ganun kamaterial na bagay para tayo ay maging masaya, diyan natin yan ang napakagandang pamumuhay na pinagkakaloob sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa ating pananampalataya sa Kanya. Kapagkat mayroong mayaman, hindi rin man masaya kahit napakarami ng mga pagkain. Yung iba, mahirap, hindi nagiging masaya dahil sa gusto nila yumaman sa mga pamamagitan ng hindi magandang pamamaraan. Ngayon, kung ikaw ay naghihirap, mayaman ka man, kung may pananampalataya ka, satisfied sa buhay mo, nagiging masaya ang kalooban mo sa Panginoon Diyos. So, nagiging maganda ang pamumuhay mo sapagkat maganda ang pakiramdam mo, maganda ang nangyayari sa iyo. So, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Pangunahin, siyempre, ang Diyos ay nagbibigay ng buhay, kaligtasan ng ating tagapagligtas, hindi niya tayo pabayaan.
kung mananampalataya tayo. Kaya kung tayo nagiging vulnerable dahil because of nagkakasala tayo, or else tayo ay nasusubok doon sa ating katatagan sa pananampalataya sa Panginoon, bet hindi naman tayo bibigyan niya ng mabigat na pagsubok. Yan. Kaya, masusuri naman natin ang ating mga sarili kung tayo nagkakaroon ng mga kabigatihan sa buhay. Sa atin, pagkakamali o pagkakamali ng kapwa, bari pagsubok ng demonyo, normal. So, tayo ay naging ganun. Kung halimbawa, normalidad ng bagyo, so yan ay pagsubok talaga sa atin ng banal na Panginoon Diyos dyan. Ano mga sakuna, tayo ay mananampalataya para maligtasan natin yun. Ngayon, kung yun ay dumibastate, sapagat wala namang pinipili ang bagyo, kung yun dumibastate, so tayo ay gagabayan niya para umahon, para gabayan yung buhay kung nananampalataya tayo. Or else, kung malakas ang pananampalataya natin, pwede nating sawayin ng bagyo, kagaya ng Ginoong Hesus Kristo. Pwede lumis yan sa bayan mo, sa lugar mo, o maaaring kahit doon sa inyong bayan, hindi ka ma-devastate ng gusto yung iyong mga kabahayan, pero makita mo yung ibang kabahayan ng iba devastated, ikaw ilan lang kayo ang mga matatagpa, yung mga kabuhayan, di ba? Kahit mga ganun. So nagiging kakibat natin ng himala ng Panginoon Diyos dyan kapag tayo yun nanampalataya. Kaya mula doon sa pagkilala natin sa Panginoon Diyos mula sa mabuting balita, gagawin niya tayo ng kapangyarihan. Ngayon, yung mabuting balita naman, ang kapangyarihan ay nito ay mula doon sa pagpigil natin mga sarili sa paggawa ng hindi mabuti at paggabay sa ating lahat. So ngayon, within that, sa mga aral na yan, kapag tayo ay nanampalataya, gagawin tayo ng kapangyarihan naman ng Panginoon Diyos para tayo ay iligtas sa lahat ng masama. Yan. From the original sin of the people. And pang-araw-araw natin Panginoon. So ngayon, kung tayo ililigtas ng Panginoon Diyos sa mga yan, so yung mga tao na mga nagkakamali, kung yun ay patuloy nilang ginagawa pagkakamali, maaaring sila ay sawatain ng ating banal na Panginoon Diyos. Maaaring tulungan ng Panginoon Diyos ang gobyerno para sila ay kulong. Or else, sawatain niya yung mga tao na yun sa pamamaraan na Diyos kung paano niya sinasawata or itinutuwid niya kung nais niyang ituwid. So yun. Kaya kung hindi na naituwid, ayun, yun ang mabigat doon. Kaya tayo ay manampalataya upang tayo ay hindi mapahama. So yan ay ang demonyo ay makulit. Yan ay hindi ka talaga tatantanan. Ngayon kung ikaw ay matatag, yan ay hahanap ng maraming pagkakataon para ikaw ay i-devastate, para ikaw ay tuksuin at hanggang sa makagawa ka ng hindi mabuti. Ngayon, kung makagawa kayo ng hindi mabuti, pagsisihan nyo yung inyong mga pagkakasala upang di tayo maging vulnerable sa iba't ibang uri ng kapahamakan na maaaring magdulot sa atin ng so much devastations at pagsisihan natin ng mga bagay na yan. Or else, may stake yung buhay natin sa grabing kasama, lalo na yung paglabag sa batas. Yan. Marami ang lumalabag sa batas. Yan. Sa tao, sa gobyerno. Yan. Kaya yung nasa gobyerno, sila pinarurusahan din ng banal na Panginoon Diyos yung mga tao na gumagawa ng masama. Lalo na kung sila ay magkasabat ng gobyerno, walang katarungan na makukuha ang isang tao from the government. So, aasa ka sa tagapagligtas sa ating banal na Panginoon Diyos para i-adya ka dyan sa mga ganyang klase na mga kapigatian na mararanasan. So, the government at yung mga tao na yon ay parurusahan at kung sino man ang mga tao na yan na mga gumagawa ng hindi mabuti Diyos sapagkat hindi ka paubayaan ng Panginoon Diyos. Sila ay pupuksain, gayon din yung mga taong gayon din yung lahat ng mga taong gumagawa ng hindi mabuti. Ngayon, ay pwede rin silang ituwid para sila ay mabigyan ng pagkakataon. Or else, ay sila ay sawatain ng ating banal na Panginoon Diyos. Or the government itself ay sasawatain niya yung masasama doon at mga taong gumagawa ng hindi mabuti. So, ganoon ang gagawin ng ating banal na Panginoon Diyos kung ikaw ay ililigtas niya sa iba't ibang uri ng kapahamakan. Or else ay hindi niya pabayaan na masaktan o hindi niya pabayaan na tuluyan kanyang ibubok. Tuluyan na ikaw ay mapinsala ng mga taong gumagawa ng masama sa iyo. Ganon. Kaya manampalataya ng lubos, kapitan natin ng Panginoon Diyos, ang Panginoon sa Kristo, para tayo patuloy na bigyan ng kaligtasan mula sa kaligtasang spiritual. Yan at yung mula doon sa kaligtasan na ipinagkaloob at habag sa atin, napatuloy tayong iligtas sa dyablo sa kasamaan kung tayo mananatili sa pananampalataya at mananampalataya tayo. Yan.
At hindi ang asahan lang natin ay yung practical nating kakayanan na ipinagkaloob sa atin para halimbawa pumotekta tayo sa sarili natin laban sa kasamaan. Protektahan tayo ng gobyerno na inilagay niya para sa kasamaan. Hindi natin iyan basta maaasahan at yung mga bagay na yan lang. Kailangan akibat natin ang Diyos para yung mga kasamaan ay hindi magpatuloy sa atin. So yun, at muli ay sana ay kayo ay nagabayan naman ng mabuting balita sa inyong kaligtasang spiritual at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual at kayo ay maligtas sa lahat ng uri ng mga kapahamakan. Ngayon ay at kayo ay iligtas dito sa mga nangyayaring masasama na yan. So sana patuloy niyo pakinggan ang mabuting balita upang kayo ay makiiwas, upang kayo ay maligtas sa inyong kaligtasan spiritual at ligtas sa pang-araw-araw na pamumuhay. So yan, at sana patuloy tayong gabayan ng presensya ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Banal na Espiritu Santo. At kayo ay ating mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at magabayan sa kaligtasang spiritual at magabayan sa kaligtasan ng inyong mga buhay at pamumuhay na ito. At tayo ay magkaroon ng magandang pamumuhay sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos. At muli doon sa Interfaith Unity, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria, patuloy tayo magkaisa sa Interfaith Unity at unawain natin yung ating mga reliyon para maiwasan natin yung sigalutan, digmaan, makagagabay tayo ng kapayapaan, pagkakaisa sa bawat pamilya, community, bansa at buong mundo. Sa ating munting kakayanan, patuloy nating aasahan ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos, ang kanyang pagmimilagro, gabay sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at pagbubuklod ng sangkatawan at paggabay